Dito tayo magdadadada sa kwarto ng anak ko. Ay no, wait lang. Kamusta kayo dyan? Kamusta na ang mga tropa natin dyan? Yo! Dito tayo sa kwarto ng mga prinsesa ko. Kailangan natin ng ilaw kasi madilim. O, diba? Vlogger na vlogger. Oh! Ayos. Ay. Ayan, nandito tayo sa bunk bed ng mga anak ko. Kasi dun sa living room, ma-echo eh. Rinig na rinig yung mga pinagsasabi ko. So, dito na lang tayo. Wala lang, kamustahan lang. Kamusta Pasko nyo? Nairaos ba ng maayos? Marami ba natanggap na regalo? Kami, okay naman, nairaos namin na maayos. Masaya yung mga bata. Pumunta kami sa uncle ko, doon kami nag-celebrate nung Pasko. Pero Christmas Eve dito lang kami sa bahay. Sabi ko nga wala kaming handa. Naggawa lang si Mrs. ng dito kasaba cake tsaka yung puto. Tapos nag-bake ng chicken wings. That's it. Hindi na ako nag-burger steak. Magbo-burger steak pa sana tayo eh. Anyway, yun lang. Yun, masaya naman, nairaos. Nagluto tayo ng molo nung 25 at sold out. Mabentang mabenta yung molo natin. Pwede na tayong magpa-order. So yun. And masaya yung mga bata. Nakita-kita yung magpipinsan. Tapos yun nga, tuwa-tuwa siyempre sila Tito Inding tsaka sila Lola Betty, Tita Betty, yun na sama-sama uli kami doon. Minsan lang na kasi kami makapunta doon sa uncle ko eh. Kasi dati malapit lang yung bahay namin. Few blocks away lang. Yun nga, sabi ko sa inyo. Nakabili tayo ng bahay dito sa malapit sa work ko. Medyo malayo na. So, yun. Pagka nga ganong may okasyon na lang kami nagkikita-kita. Minsan hindi pa kasi nga mga busy sa trabaho. Yun. Kain na kami doon tapos tawag dito exchange gift yung tuwa-tuwa yung mga bata kasi naka-receive sila ng mga regalo, laruan, damit, yun yung mga ganon. Yun, tapos naglaro yung magpipinsan, tapos kwentuhan yung mga matatanda. Yung kape. Yun, mahilig tayo sa kape. Ayun, sana kayo nairaos nyo na maayos yung Pasko nyo. Sama-sama ang pamilya, walang may sakit. Ayun kompleto kayo. Tapos, masaya lang. Importante masaya, kompleto, walang sakit. Nairaos yung Pasko. Hindi naman importante yung regalo kasi optional yan. Pagka meron, good. Pag wala, ayos lang din. Ganyan talaga eh. Hindi natin masasabing hindi pare-pareho. Iba medyo gipit, diba? Kami kung lang naman eh. Simple lang din yung mga regalo namin. O lang yung swak sa budget, diba? Kailangan kasi pagka ganyan magbabudget ka talaga eh. Malayo pa lang paglaanan mo na ng budget kasi siyempre ina-anticipate mo na merong
bigayan ng regalo. Pero pag wala, huwag mo ipilit, di ba? Huwag mong ipilit na pagbibigay ka tas uutangin mo. Hindi maganda yun eh. Kasi yun yung minsan sakit ng mga Pilipino, di ba? Yung mga ganong lalo pagka yung piyestahan. Magpipilit maghanda tapos kahit wala namang budget, papangutang sa Bombay. Di ba? Para lang sabi makapaghanda kasi nahihiya sa bisita. Ako pag wala. Ganun talaga eh. Talagang buhay. Ayoko namang pahirapan yung sarili ko, di ba? Kami lang din naman magsasuffer. Ngayon, importante healthy. Tsaka magpasalamat tayo. Andito pa tayo, buhay pa tayo, di ba? At sama-sama. At lagi magpasalamat sa taas sa mga biyayang natanggap natin, sa mga bagay na na-accomplish natin tong taon na to. At matuwa tayo sa tagumpay natin, matuwa tayo sa tagumpay ng iba. Ganun ang buhay. Kanya-kanya tayo ng kapalaran, di ba? Magsumikap ka, di ba? Magsumikap, mangarap, i-visualize mo kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Tapos trabahuhin mo, gumawa ka ng paraan para ma-achieve mo yung mga gusto mo ma-achieve sa buhay, di ba? Ganun lang naman tayo eh. Ganun lang. Kanya-kanya kasi tayo ng gusto sa buhay. Ako, simple lang naman. Para sa amin mag-asawa, makapag-retire nga kami na maaga. Gusto ko kasi na habang bata pa kami nakakapag-enjoy na. Kasi pagka tali ka sa trabaho, ang hirap eh. Let's say may mga plano ka, hindi mo magawa kasi nga hindi mo makuha yung bakasyon na yun. Tapos yun, nakadepende din naman kami sa schedule ng school ng mga bata. Hindi naman namin sila basta pwedeng pa-absenin para lang mamasyal kami, di ba? Pero minsan ganun nangyayari kasi nga wala na eh. Walang option, walang ibang schedule. Kung ano makuha naming holiday sa trabaho ni Mrs. nasabay kami, yun lang ang namin, yun lang time namin. Kung let's say gusto namin mag-camping or mamasyal, ayun, ganun lang kami. Or magpahinga lang sa bahay. Pag walang pera, pahinga. Enjoy lang dito sa bahay, di ba? Ganun lang kami. Hindi fancy ang buhay namin dito. Namumuhay kami ng normal, kumakayod araw-araw. Pag hindi kami kumayod, walang sweldo. Ganun ang buhay namin dito sa Canada. Nagbabudget lang kami. Naglalaan kami talaga ng pera para makapag-save kami at makapag-invest kami, di ba? Ganun lang naman eh. Those are the strategies, save and invest. Ayun nga lang, may iba-ibang investment vehicle, di ba? Kami, real estate, tsaka stocks. Ayoko na mag-venture into yung business. Ayoko na mag-venture into business kasi mas malaki nga kita, malaking potential doon na kumita ka na mas malaki, di ba? Lahat ng business usually pagka nag-hit yan, talaga namang hit, talagang gaganda ang buhay mo. Yun lang, para sa akin, hindi na ako para mag-abala ng ganun eh. Ayoko na ng ganong klase ng pressure. Kasi may binabagayan yan sa akin eh. Para sa akin lang, sa ngayon, sa point ng buhay ko ngayon, hindi ko na siya gusto. Mayroong point ng buhay namin na dapat nakapag-franchise na kami ng isang negosyo, cleaning business dito sa Canada. Pero noong time na yun, hindi nag-workout kasi yung schedule. Nakapag-orientation na kami, everything. Talagang na lang, magsasign na lang kami ng contract para makuha yung franchise. Kaso hindi nga natuloy kasi nga yung schedule,
pang ang time na yun, panggabi ako sa work. Usually yung mga kliyente na bibigay sa akin is gabi. Cleaning business siya eh. Sa gabi lilinisin yung establishment ng mga business. Usually ganun eh, after office hours, diba? Sabi ko nga, ako lang nagda-drive, hindi naman kaya ni Mrs. So hindi mag-work para sa amin. Pero na-imagine ko kung nakuha namin yon after ng before pandemic yun eh. Before pandemic, dapat na may franchise na kami, hindi lang namin nakuha. Meron na kami nakaset aside na pera para doon. Unfortunately, yun nga, hindi nga namin nakuha. Siguro kung nakuha namin, tapos nung time na yun, bago mag-pandemic, siguro tiba-tiba kami. Kasi ngayon, nung nag-pandemic, talaga yung cleaning business, boom na boom eh. Hanggang ngayon, boom na boom ang cleaning business dito. Marami na tayong mga kababayan na gumanda yung buhay kasi gawa niyang cleaning business na yan. Actually, dun sa sa company na pinagtatrabahuhan ko, ang contractor doon ay Pilipino. And for sure, kumikita yun na ng maayos. Malaki na kinikita nun. Yun na. Tapos, ano ba? Yun lang. Invest lang kami sa paper assets. Kanina, tinignan ko, gusto ko nga, mas maganda sana kung may ipe-present ko sa inyo eh. On average, from January to October this year, on average, ang na-generate naming income dun sa aming passive income portfolio is around $2,000 Canadian. Hindi ko sinama yung November to December kasi yon is pure pure US dollar. Yung January to October Canadian siya. So pinakamalaking buwan na receive namin, I think nakapag-generate kami ng around $3,000 or sa pera natin conversion ngayon siguro sa Pilipinas is around 120,000 130,000 pesos passive income yun. And lahat yon hindi namin siya ginagalaw. Ang ginagawa namin is nire-reinvest namin siya doon sa portfolio para makabili pa ng more shares at mas mapabilis yung tinatawag na snowball effect. If everything works out, projection ko dyan is by 2 to 3 years from now, yung annual or monthly income na namin, monthly expenses namin makover na nung portfolio na yun. And hindi pa kasama dyan yung hindi pa kasama dun yung rental income namin dun sa isang bahay tsaka dito sa basement. So yun, hoping na mag-work out, and iniisip ko nga i-liquidate na yung isang bahay. Kumikita siya, kaso kaya ko siya i-manage kasi isa lang naman eh. Kaso parang mas stress free yung yung sa passive income portfolio kasi very minimal lang yung effort, tapos wala kang intindihin na tenant, diba? Hindi mo kailangan maghanap ng tenant kapag umalis na sila or pag may issue doon sa bahay, diba? Hindi mo kailangan mag-fix. And although maganda din talaga ang real estate, I would attest to that kasi nga plano ko nga sana noon may binibentang bahay dito sa kabila, doon sa siguro sa kahanay namin, pangalawa doon sa bahay namin.
dapat ang plano ko doon bibiling ko siya, ipapa-renovate, tapos i-refinance ko siya, and then paparentahan. Kaso noong time na yon, since pang na namin yan rental income, magiging rental property siya, at hindi siya primary home, kailangan ko mag-down ng mas malaki, mga around 20%. Noong time na yun, meron naman sana kami, kaso lang magigipit kami pag hindi nag-workout yung plano namin. So hindi na ako nag-take ng risk kasi yan ang mahirap na. May time na yun medyo mataas pa pati yung interest rate, so hindi ko kinuha. Pero ngayon parang wala pa isang taon nung nakabili, ni-renovate niya. Ang ginawa niya, binenta niya, hindi niya pinarentahan. So ako sana, ang gagawin ko sana, ipapa-renovate ko nga, tapos i-refinance natin. Kasi pag na-renovate mo yung bahay, di ba tataas yung yung price nun. Pwede mo i-cash out yung pwede kang mag-cash out refinance doon, and then parentahan mo. Ganun pa rin, sa'yo yung property, and then you have basta ka positive cash flow yung bahay, covered lahat ng expenses dun sa rental, di maganda. Tapos yun, sayang yung opportunity na yun. Alala ko lang, nung nasa Pilipinas pa kami, kami ni Mrs. din kami, nagpapa loan yung mga katrabaho niya, nagle-lending kami, lending business. Yun, na-try na namin yun. Ayun, ayos naman. Kaso nga, nung time na yun, papunta na ako dito sa Canada. So, natigil din yun. Hindi na naman ituloy dito. Kasi wala naman kami idea kung paano Tsaka nauna ako dito Nung dating ko dito sa Canada, kayod talaga ako. Double job ako nun. So, yun. Wala. Yung Pasko, talagang iba yung Pasko dito kaysa sa Pilipinas. Tsaka generally, tingin ko ibang-iba na talaga kahit nasa Pilipinas ka. Hindi na kasing katulad ng mga panahon namin na talagang saya-saya ng Pasko. Ramdam na ramdam mo na buhay na buhay. Masayang-masayang mga tao, lalo ng mga bata nung time namin kami. Kasi mga araling kami, mamamasko kami. Ngayon, magpupuyat kami, di ba? May puyatan yun. Kasi magsisimbang gabi ka, poporma ka, bibili ka ng mga damit na pamorma mo. Diba? Tapos doon ka lang nakatambay sa labas ng simbahan. Hindi ka naman talaga hindi ka naman sumisimba, diba? Tapos ayun, tapos kinamagahan, tapos may puto bongbong, diba? Tapos kinamagahan, punta ka doon sa mga kaibigan mo, tapos kakain kayo doon sa bahay-bahay, tapos sama-sama kayo, mamamasko kayo doon sa mga ninong-ninang nyo, diba? After nun, magsusuga magta-touching, kakayawan, magbabara, diba? Yung mga ganun, nakakamiss lang din. Ganun, walang ganun dito parang wala kang, siyempre thankful ka sa Panginoon, di ba? Thankful ka kay Lord dahil kung wala siya, wala tayo dito. Pero yung bilang tao, yung celebration ba, parang wala nang dating. Pero dapat lagi maalala natin sa puso natin na kung ano ba talaga yung dahilan bakit tayo nag-celebrate ng Pasko. Maging thankful lang tayo sa Panginoon sa lahat ng biyaya na pinagkaloob sa atin, di ba? At yun na, maging grateful tayo. Maging grateful tayo sa kung ano man meron tayo ngayon, kung ano man yung mga narating natin.
Di ba? Imaginein mo, nasaan ka dati, 10 years ago. Ano na ba yung narating natin, di ba? Malayo na rin eh. Yung mga henerasyon ngayon, di ba? Parang ang dali nang gumawa actually ng pera ngayon, gawa ng social media. Nakakatuwa din eh, no? Pero walang social media, hindi ko alam kung saan pupulutin yung mga kabataan ngayon. Kasi parang mga wala nang hilig mag-aral eh, di ba? Lahat parang gusto social media na lang eh. Easy money daw eh. Easy money daw ang social media. Facebook, dito sa YouTube, di ba? TikTok. At nakakatuwa kasi nga yung technology nagbukas ng opportunity doon sa mga kababayan natin na kung wala ang social media, anong buhay meron sila? Magkano lang ang sweldo ng ordinaryong empleyado doon ngayon? Tapos pagkano na yung mga bilihin, di ba? Imaginein mo yun, yung ganong senaryo. Walang monetization ng social media. Saan pupulutin yung mga kabataan natin ngayon, di ba? Hindi naman natin dinadown, siyempre. Pero, di ba? Parang nawalan na ng interest na. Baka dumating yung point na ang mga kabataan sa atin ay nang maging professional. Wala na teacher, wala nang engineer, wala nang doktor, wala nang nurse. Kasi nga, lahat gusto kumita ng easy money sa social media. Gawa ka lang ng mga paawa content, mga kwelang content, di ba? Kaya man yung magbibigay ka kunwari, tapos ibibidyo mo. Bibigay ka sa pulubi, bibidyo mo. Siyempre, tuwan-tuwa yung mga manonood sa'yo kasi sasabihin tumutulong ka. Pero ano yun eh. Deep inside, mayroon kang ibang agenda, di ba? Yun yung diskarte nila, hindi natin anuhin yun. Nakakatulong naman sila, pero alam natin yung totoong motivation nila. And, makatulong at the same time matulungan ng grabe yung mga sarili nila, di ba? Dahil nga sa views, di ba, kumikita sila. Anyway, yun lang. Sana ano lang, yung mga naisip ko lang, mga nare-realize ko lang ngayon na ano na ba yung mga dapat tayo maging grateful tayo. Ano ba yung mga dati na pinapangarap lang natin na ngayon natupad na natin. Tapos naghahangad na naman tayo ng iba. Ganun kasi ang tao walang kakontentuhan, di ba? Ganun naman tayo eh. Basta ako, ang gusto ko lang mapag-ipon, makapag-retire lang na maaga. Kasi nga hindi ko alam kung hanggang saan ako aabutin. Walang kasiguraduhan ng buhay dito sa mundo, no, diba? As much as possible, ma-enjoy ko na yung buhay ko ng habang bata pa't malakas, diba? Kami ni Mrs. And yung mga bata naman, yung mga anak ko, ano naman yan sila, nakaset up na yung mga yan dahil meron tayong nakalaan para sa kanila. Lahat ng ginagawa natin na to para sa kanila lang din naman. At yun, pasalamat na lang ako at nandito kami sa Canada dahil kahit ordinaryo lang yung trabaho namin, nakakapag-provide kami na maayos na buhay sa mga bata. At yun, kasi kung yung trabaho ko ngayon, ini-imagine ko lang, kung yung trabaho ko ngayon nasa Pilipinas ako, yung mga meron ako ngayon, hindi ko mabibili sa Pilipinas. Ano lang yun, real talk, hindi ko talaga magagawa. Unless dun eh. Kung kailangan mo doon, mag-entrepreneur ka, business ka, or politiko. Tsaka yung mga professional na, let's say, doktor, yung mga teacher, wala pa rin eh. Ang liit lang ng sweldo nila, di ba? Okay pa yung mga pulis, sundalo natin, medyo tumaas na yung sweldo, pero yung mga nakakaawa yung mga teacher natin. Thankful ako doon sa mga na-accomplish ko this year, naming pamilya.
yung mga nagawa namin, and looking forward for more. At sana mairaos natin lahat to na maayos ang bagong taon, maging safe, matupad yung mga goals natin sa buhay. Ganun lang, maging maging matatag lang tayo sa lahat ng bagay, kasi there will come a time na matetest talaga tayo Pasalamat na lang tayo at nakatayo pa rin tayong lahat andito, nakasurvive, diba? Yun lang, maraming salamat sa time nyo, sa pakikinig, at nawa ma-bless tayo at manalo tayo sa buhay. Maraming salamat mga brad.